Kim Chu, abay, ganito pala naganap, no? At ganito naging espesyal ang kanyang kaarawan, no? Ano na nga ba ang naging ganap ni Mr. Paulo Abilino Kasal sa kanyang kasal? birthday. So yun yung ating pag-uusapan. But before that, if you haven't At ngayong subscribed araw, yet to my let's YouTube talk about Kim Chu dahil nag-celebrate po siya ng kanyang kaarawan, ano? Kung saan si Miss Kim Chu po ay hindi lang po talaga sinelebrate but meron po mga photos and videos na si-circulate ngayon online kung saan si Miss Kim ay namigay po ng free gas at may kasama pang grocery, no, para sa lahat po ng mga sa lahat ng mga taxi drivers or sa lahat po ng mga tricycle drivers, no, na talagang ngayon po ay isa sa mga naapektuhan ng nasabing krisis, no, sa pagtaas po ng gas, no. Dahil dito yun po yung isa sa mga extended charitable works ni Miss Kim Chu para sa kanyang birthday. Kaysa naman po mag-celebrate siya sa mga talagang luxury places, ganyan, 'di ba? Why not i-spend niya yun sa mga talagang nangangailangan? That's really a good thing na talagang may ganitong acts itong si Miss Kim Chu, 'di ba? So sa pagharap din kasi or sa paghahanap at pagyakap sa tondong kaligayahan ngayong 2026, isa yan sa mga naging wish ni Miss Kim Chu sa kanyang kaarawan. Kasi sa mundo po ng showbiz kung saan ang bawat ngiti ay sinusuri at ang bawat luhang pumapatak ay nagiging headline. Nananatiling isa sa mga pinakamaningning na bituin ang Chinita Princess na si Kim Chu at ngayon pumasok na ang taong 2026, isang mas matapang, mas matatag at mas masayang Kim ang nasisilayan ng publiko. Sa gitna ng mga intrigang bumabalot sa kanyang personal na buhay, isang hiling ang naging sentro ng usapan, ang todong kaligayahan. So, noong April 2026, lumabas ang ulat mula sa Abante Tonight tungkol sa tila panalangin o hangarin ni Kim na makamit ang tunay at buong kaligayahan. Matapos ang ilang taon na masalimuot na pagbabago mula sa pagtatapos ng kanyang 12 years sa relationship kay Sian Lim noong 2023 hanggang sa muling pag-usbong ng kanyang karera ngayon ay tila nasa yugto na si Kim ng reclaiming peace, reclaiming her peace. Parang pagkatapos ang napakaraming gulo, napakaraming chaos sa buhay po niya, 'di ba? Sunod-sunod 'yon. Matapos po sila maghiwalay ng kanyang 12 years relationship with Sian Lim, na hindi naman talaga nila dinisclose kung ano yung tunay na dahilan, pero lumalabas na may cheating issue dito kay Sian. Tapos duman din siya sa sobrang pagsubok kung saan yung kanyang kapatid naman na nagkaroon po sila ng kasuhan dahil yung pera niya ay sinasabi na ginasto sa hindi magandang paraan, no? So yun yung mga pagsubok na dinanas po ni Miss Kim Chu. Kaya naman hindi talaga natin siya masisisi kung bakit ayon sa malalapit na actress ang todong kaligayahan na tinutukoy niya, kasi yun yung kanyang wish, magkaroon talaga ng todong kaligayahan, no, na tinutukoy niya hindi lamang nakadepende sa pagkakaroon ng bagong kasintahan, kundi sa kabuuan ng kanyang pagkatao, tagumpay sa trabaho, kalusugan ng pamilya, at ang katahimikan ng isip o peace of mind. Ang soft girl era at feng shui forecast, ang kanyang mga vlog at post sa social media ngayong taon ay binansagan ni Kim na 2026 bilang kanyang soft girl era. Sa kabila ng prediksyon ng ilang feng shui masters na nagsasabing kailangan niya mag-ingat sa mga family entanglements at intriga ngayong taon, nananatiling positibo pa rin ang aktres. Well, sa halip na pumatol sa mga negatibong komento at fake news na madalas na kumalat tungkol sa kanya, pinili ni Kim na maging chill at deadma. Ito ang kanyang paraan upang proteksyonan ang kanyang energy, isang mahalagang sangkap na hinahangad niyang todong kaligayahan. So, ano naman po ang inaasahan natin ngayon sa bagong sigla at puso ng Kim Pao phenomenon? Hindi may tatanggi ng isa sa mga dahilan ng malaking ngiti ni Kim ngayon ay ang tagumpay ng kanyang tambalan kay Paulo Abilino na binansagang Kim Pao, no? Ang tagumpay ng The Alibay, ang kanilang suspense drama na The Alibay 2025-2026 ay naging top rater sa primetime na nagpapatunay na kaya pa ring maghari ni Kim sa telebisyon kahit sa mas seryosong genre. So, ngayon naman, magkakaroon naman sila ngayon ng world tour ng 2026. Nakatagtang maglibots ang Kim Pao sa US at Canada para sa kanilang world tour. Ang chemistry nila sa likod ng camera ay patuloy na pinupusuan ng mga fan at bagamat wala pang opisyal na confirmation kung sila na, kitang-kitang special na atensyon at suporta ni Paolo sa actress. Alam mo, hindi naman talaga maitatanggi ang mga resibo at kung paano po sila gumalaw. Kasi syempre hindi naman tayo pinanganak kahapon para hindi natin maintindihan
naman kung paano po nagkikare ang isang Paolo Abilino kay Kim Chiu. Kaya, kumbaga, pag tinanong nyo sila, parang ang magiging sagot nila, kailangan pa bang i-memorize yan? Kasi tingnan natin kung paano po alagaan ni Paolo si Kim, kung paano po si Kim napaka yung loud niya pagdating po kay Mr. Paolo. Talagang pag tinanong siya tungkol kay Paolo, taasan niyang sinasagot lahat, 'di ba? So, inanunsyo rin ang bagong proyektong Kopino sa Prime Video na lalong nagpapatatag sa kanilang tambalan para sa mga tagahanga ni Paolo na tila sandigan ni Kim sa mga panahong kailangan niya ng suporta sa trabaho at inspirasyon. Ang hamon sa pamilya at negosyo sa kabila ng ningning ng showbiz, hindi perpekto ang buhay ni Kim. Noong nakaraang taon, dumaan siya sa pagsubok kaugnay ng legal na kaso ng kanyang kapatid na sila Cam. Ngunit dito rin napatunayan ang katatagan ni Miss Kim Chiu. Sa kanyang mga payag, binigyan din niya na bond is everything. Ang kanyang mga kapatid at family ang nahanap niya sa mga kaibigan tulad ng It's Showtime family na nagsisilbing lakas niya. Pagdating naman sa mga negosyo, ang kanyang House of Little Bunny ay patuloy na lumalago at nagbibigay sa kanya ng sense of fulfillment bilang isang entrepreneur. Para kay Kim, ang pagiging produktibo ay isang paraan upang makalimot sa lungkot at mag-focus sa magagandang bagay. So, bakit nga ba ganito na lamang ang suporta ng publiko sa hiling ni Kim na maging masaya? Dahil ba hindi siya masaya? Dahil ba malungkot siya? Diba? Dahil nakita ng mga Pilipino ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging mahiyain Cebuana sa PBB hanggang sa masakit na breakup at ang kanyang matapang na pagbangon. Si Kim Chiu ay simbolo ng resilient. Ang hiling niyang todong kaligayahan ay hiling din ng milyong-milyong tagahanga na nakakasaksi sa kanyang bawat pagkadapa at muling pagtayo. No? Sa 2026 ay taon ng pag-aani para kay Kim Chiu. Siguro naman deserve na naman ni Kim Chiu na makuha talaga yung extreme happiness na kanya pong wini-wish no, sa kanyang buhay. Dahil sobrang dami po ng pagsubok na dumating sa kanya for the past years. No? Maging ito man ay sa piling ng isang espesyal na tao o sa loob ng sariling katahimikan sa bawat gramo ng ligayang tinatamasa niya ngayon. Sa uli, ika nga ni Kim, ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang nawala, kundi tungkol sa kung ano ang natira at kung paano ka magpapatuloy ng may pag-asa. So, yun po. So, ngayon, syempre, nagpapatuloy pa rin si Miss Kim Chiu bilang It's Showtime host, the Alibay lead actress, Kim Pao World Tour 2026 Seoul International Drama Awards, at siya rin ay nabigyan ng award na Outstanding Asian Award. Kaya naman mag-abang pa po tayo ng ilan sa mga updates patungkol sa Kim Pao. And that's it for ganap no sa concert nitong si Kim at si Paolo Abilino, ang Love Kim Pao. Bakit nga ba tila pinag-uusapan at tila naging issue no sa malaking mga fans po ng Kim Pao, lalo na sa mga bashers nito. So yan ang ating pag-uusapan. Panoorin po natin ang ilan sa mga updates po ni Mr. Oji Diaz patungkol sa kaganapan sa concert po ng Love Kim Pao. So let's watch this video. Mr. Oji Diaz, pasok. Ang ito si Kim Pao, si Kim Chiu At si Paolo Abilino. Pero silang parang siguro show doon. Pero nakalagay buy one, take one. Show saan yun dito? Ito, babasahin ko ha. Flash promo alert in partnership with MX3. Buy one, get one. Ay! Hindi na kasi ticket selling! Sandali lang. Pwede makinig? Assumptionist So, basahin ko lang. This offer is available on select ticket allocations only and is valid until supplies last. Availability is limited to select cities and may vary based on local event arrangements. Buy your tickets today. Call our authorized ticket agents or go to the venue ticket site. Use code LKPNX3 to claim your discount. Visit mytfc.com for details. Ang pangalan ng show is Love Kim Pao. Sa Redwood City, sa Fox Theater, merong April 24. And then the Grove of Anaheim, April 26. Tapos meron din sa The Arena Pickering Casino Resort on May 3. Eh dito, pag ganyan na promo na buy one get one sa US, anong usual indication nun? Siguro, Ayan, kayo taga-US. Ayan. Oo. siguro hindi ba benta yung tickets? Ay, ganun yun? Kasi depende rin yun sa promoter ma. Oo. Nagano'n kasi yun. So parang, let's say yung promoter mo is private producer. Hahanapan ng paraan ng private producer yun nung mag-push yung tickets mo. Okay. No matter what. So, tulad kami, private producer kami sa
So, ang ginagawa namin, pupunta kami sa mga Filipino community or Filipino grocery stores, namimigay talaga kami ng brochures of flyers just to watch. Pati posters. Yes. Oh. Kasi ang pagkakaalam ko, ang promoter ng event na to, TFC. Okay. Mismo. So pag TFC, automatic ba yun na buy one take one? Hindi. Automatic kasi yun, kapag TFC, usually, ang promotion nila using the TFC na platform lang. Yung mga fans ng TFC, yun Lang. Nanonood lang ng TFC. Pero yung Hindi nila natatarget yung community? Yes, walang pumupunta sa mga restaurant. Sa pagkakalam namin sa pagkakalam ko o kami doon. Yeah. Walang pumupunta sa restaurant, sa mga grocery stores, or kung saan yung mga Filipino traffic ba, kung saan sila, mga kainan. Kasi kami pag gano'n, naglalagay talaga kami ng posters. when it comes to publicity, Yes. hindi nila nakukuha yung ibang market. Nag-rely lang sila doon sa kung sino-sino mga nanonood ng TFC. Digital. Sa Digital. announcement lang ng TFC, Yes. nakatutok yung mga Filipino abroad, Oo. lalo na sa US. Kung nakatutok sila sa TFC, Yeah. saka pa lang nila malalaman na May merong event. show. So hindi sila dumidepende sa paglalagay ng mga posters at pagbibigay ng flyers doon sa mga tindahan ng mga Pinoy. Siguro meron din pero hindi yung masyadong pukpukan na bentahan na promotions. Katulad ng mga private producers. Iniisa-isa namin yun Pinupuntahan namin yung mga skin clinic, grocery store, yun nga. Na kung may mga Pilipino talagang na pumupunta. Kumbaga, nilalagarin nyo. Yes, nagari talaga. Yung pagpapromote. Kami mismong producer, nagbibigay ng flyers na manood na po kayo, may show po kami, ganito ganyan. Mano-mano. Yes, on top sa digital namin na platform na promotions. I'll give you an example. Merong movie na alam kong ipalalabas. Tapos nanood ako doon sa AMC Burbank. Nung sinabi ko na dadating sila Kim Joo, this was past event na nangyari din sa LA, na a-attend sila doon sa bandang Carson. And then rather go there, pero hindi nila alam na meron palang pupunta pala sila Kim Joo. Yun. May ads. Ito na, no? Pag-usapan natin kasi yun po yung ilan sa mga news na kumakalat ngayon na parang sinasabi nila na meron daw or parang flop daw yung naging concert ng Love Kim Pao sa isang international event. So ipinaliwanag po ito ng ulat mula po dito sa dito kay Mr. OG Diaz Showbiz Update. Sinabi po nila na yung kumbaga parang kapag nagpo-promote pala sila dyan ng mga programa or ng mga concert na may kinalaman ang mga Pinoy, talagang meron pong pukpukan na bentahan ng mga ticket. Pero bakit daw naging buy one take one yung kanilang mga tickets? So iniisip po ng ilang mga bashers po ng Kim Pao na talagang flop, no? Walang sumuporta. Then doon ko naintindihan nung sinabi ni Mr. OG Diaz na yung ilan sa mga OFW at ilan sa mga Pinoy, no, na naroon po yung mga TFC subscribers lamang ang nakakaalam na may ganitong event ang Kim Pao. Ngayon, ibig sabihin pala, may pagkukulang din dun po sa mga distribution of tickets. Like for example po, yung kanilang nagbebenta or nagpo-promote ng concert, hindi po ganun ka consistent, no, sa pag-promote ng kanilang concert. Kumbaga, sabi nga po nung mga taga-US na kasama ni Sir OG Diaz, sila po talaga pukpukan yung kanilang pag-promote. Pumupunta sila sa mga clinics at sa kung saan saang lugar para po talagang maipaalam na may concert pong magaganap ang kanila pong mga hinahandle ng mga talents from Philippines. Kasi ako po, I myself, hindi ako naniniwala na parang walang susuporta sa Kim Pao. Wala pong na-flop po yung mangyayaring concert nila. Kasi hindi po yan bibigyan ng malaking project ng ABS-CBN na sila po ay mag-concert or magkakaroon po sila ng exposure or ng events po sa ibang bansa like Canada and US kung sila po ay flop, kung sila po ay walang supporter sa ibang bansa. Hindi po pag-aaksayahan ng ABS-CBN ng kanila pong sila yung magbabayad sa ticket, production staff, production team, pati po yung event na paggaganapan kung alam po nila na mapaplap lang ang ito pong proyekto o yung pinagsamahan po ng concert nitong si Kim at si Mr. Paulo Abilino. So ibig sabihin ko may mga ganun pong pagkakataon na parang nakikita natin na may buy one take one tickets, may mas malalim na dahilan kasi alam niyo po yung mga kapatiran natin o yung mga
kababayan natin sa ibang bansa. Sobrang ano sila, uhaw sila sa mga Filipino performers kasi parang ano na sila kumbaga parang sobrang sawa na sila sa performer ng mga ibang bansa, 'di ba, yung mga foreigner. Dahil po namimiss nila through the concerts and the events na ginaganap ng ilang mga actors and actresses or artists from the Philippines, parang nasusurprise yung kanilang pagkauhaw, no, na makakita ng mga Pinoy na nagpe-perform. Kasi yun po yung parang makakaalis nung pagkabagot, pagkamiss nila sa mga Pinoy families po nila pag nakakita sila ng mga kapwa Pinoy. So I don't think na meron pong meron pong issue doon na parang sinasabi dito na flop daw. Ang dami kasing sinasabi tungkol sa Kim Pao. And I know yung mga nagsasalita na yun ay hindi talaga totoong mga Kim Pao fans. Kasi hindi nyo po nasabaybayan kung gaano po yung mga supporters ng Kim Pao. May mga supporters po sila from UAE, US. Yan, nakikita ko po silang nagpo-post about Kim Pao, yung mga Kim Pao natics na yan, yung mga nagsumusuporta kay Kim at Paolo Abilino. At least, diba, doon po sa programa na yon ni Mr. Oji Diaz ay nabigyang linaw na hindi totoo na meron ng ganong ganap na parang hindi nasuportahan o hindi nabigyan ng importansya yung kanila pong concert, 'di ba? So, at least 'di ba makikita natin dito na deserve po ni Kim at ni Paolo na mas mabigyan pa ng mas maraming tour, mas marami pang concert kasi masasabi natin na kailangan meron po silang magaling na taga-promote ng kanilang concert kasi katulad po na sinabi dito, umaasa lang po sila sa TFC. Hindi naman lahat subscriber ng The Filipino Channel sa ibang bansa. Kaya hindi nila alam na legit na meron pong mga ganitong concert, 'di ba? Kahit na sila po ay mga Kim Pao fans, pero kung hindi sila supporters or hindi sila subscribers ng TFC, hindi rin nila malalaman na may ganitong ang event ng Kim Pao. Kaya naman ito yung bumabasag at nagde-debunk dun sa issue na naplap daw ang konserto ng Kim Pao. Kaya naman let's be positive, Ang dami pa po nilang pagsasamahan. At sa maraming pagkakataon, pinatunayan na ni Kim at ni Paolo kung gaano po kasolid ang kanilang mga supporters. At dahil mabait naman silang tao, deserve din po nilang mabless ng todo. So kayo po, anong nyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone!